Magandang gabi mga manonood. Ito si Mother Jo at welcome to Mother Jo's Corner. Dito lang siyempre sa Kuya Prof TV. Ako po ang inyong bagong makakasama tuwing Biyernes ng gabi. For today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung nabasa ko sa libro, yung 1 Minute Manager. So, eto siya. Ayan. Maraming lessons kaming natutunan dito, although hindi naman lahat nagagawa. Ako personally, guilty ako. So, that's why wag nyo na akong i-bash. So, yung purpose ko lang naman sa araw na to, ma-share sa inyo kung ano yung learnings na nakuha ko dito sa librong ito na 1 Minute Manager. Para na rin mag-guide tayo sa pang-araw-araw natin na buhay, sa trabaho at kahit sa personal. Ito na nga po yung book natin, ang 1 Minute Manager. Ito actually bigay ito sa akin ng mga office mates ko way back 2005 nung nasa San Lazaro pa kami. So, yun laman nito, yung first part na isi-share ko sa inyo ngayon. Ito yung tungkol sa isang parang kwento ng isang young man or parang siguro sabihin natin fresh graduate siya na kung saan naghahanap siya ng mga magagaling na manager. So, marami na siyang napuntahan, nag-research siya sino ba yung mga magagaling na manager. Marami ang nagsabi na nai-interview niya. Sila daw di umano ay autocratic, democratic, supportive, humanistic, considerate daw sila sa mga tao nila. So, until one time, meron siyang isang napuntahan na kung saan tinatawag itong 1 Minute Manager. So, na-excite siya. Tinignan niya kung ano ang meron sa tao na to. Until, yun na nga, nakaharap niya na to. So, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga napag-usapan nila nung nagkaharap sila. So, diretso na tayo dito. Ang una niyang sinabi dun sa manager na yon na nagkiklaim na siya daw ay 1 Minute Manager, sabi ng young man, "Do you hold your regular scheduled meetings with your subordinates?" So, sabi niya pa, ano yung mga ginagawa niyo sa mga meetings na yun? Kasi sinagot siya ng 1 minute na manager na, of course, nagme-meeting sila. So, ano raw yung ginagawa nila during the meetings? Sabi ng 1 minute manager, ito, "I listen while my people review and analyze what they accomplished last week, the problems they had, and what still needs to be accomplished. Then, we develop plans and strategies for the next week." So, kung titingnan natin dito, sinasabi ng 1 minute manager na nakikinig lang siya. Ano ba yung ginawa? Siguro sabihin natin na per department, magre-report yung isang department, ano yung ginawa ng team niya last week. Then, yung isang department naman, mag-share din ano yung ginawa nila last week. Tapos, ano rin yung na-encounter nilang problema. Possible kasi may mga hardship or may mga struggles or problems silang na-encounter during the whole week. So, sinishare din nila yon ng mga tao during the meeting. And, kasama sa sinishare nila, ano yung na-accomplish nila at ano pa yung mga pwede nilang gawin. Tapos, kung ano yung napag-usapan nila, kung ano man yung mga naging problema, yun yung gagawa nila ng plan for the succeeding weeks. So, yun yung sinagot niya dun sa young man. So, sabi uli ng young man, kasi proving nga siya, "Are the decisions made at those meetings binding on both you and your people?" So, tinatanong niya, nagkakaisa ba kayo dun sa mga naging napag-usapan ninyo? Sa napagplanuhan ninyo? So, tinatanong niya yung manager. Ito yung sagot sa kanya. "Of course, they are. What would be the point of having the meeting if we are not?" So, ano nga naman yung magiging purpose nun kung magiging one-sided lang yung meeting? Siyempre, kailangan na pagkasunduan nila. Hindi po pwedeng yung magiging meeting nila decision lang ng manager. Siyempre, yung dalawang parties
magkakasundo dapat kung ano yung gagawin nila for the succeeding weeks. So, sabi ng young man uli sa kanya, then you are participative manager. Ito yung sagot sa kanya. On the contrary, hindi. So, hindi raw siya naniniwala in participating any of the people's decision. So, meaning to say, yung manager na to, hinahayaan niya yung team niya kasi sa bawat team naman or sa bawat departamento, meron namang pinaka-head dyan or sabihin natin pinaka-leader ng team. So, sila yung nagde-decide kung ano yung dapat gawin, makakabuti sa team nila. Kasi nga, syempre, manager din naman sila dun sa department nila. Sila yung nagde-decide. Ang ginagawa lang nila during the meeting is, nare-report nila. So, yung one-minute manager, tinitingnan lang kung okay naman yung nagiging flow at wala namang hindi makakabuti sa organization, wala namang dahilan para kontrahin niya to. So, that's why, hindi siya nagpa-participate, nakikinig siya at since nakikita niya na nasa right track naman yung team, walang dahilan para kumontra. So, sabi niya, the purpose of this organization is efficiency. So, kailangan mahusay yung mga tao, di ba? Kasi ano nga naman yung magiging epekto na maganda sa organization kung hindi maganda or hindi maayos magtrabaho yung mga tao. So, sabi ng young man uli, also you're aware of the need for productivity. Then, you are more result-oriented than people-oriented. So, pinoprobe niya. Kasi, kung nakikita niya na, yung organization, ang need nito, efficiency sa trabaho, result-oriented ka. So, ibig sabihin, parang lesser yung concern niya sa tao. So, ang sagot sa kanya ng manager, no, how on earth can I get result if it's not through people? I care about people and results. So, sinasabi niya na pareho yung organization, yung result, at saka yung mga taong kumikilos o nagtatrabaho dun sa organization, yung concern niya. Hindi lang, puro resulta tayo, kasi hodang yung mga tao sa paligid mo, hirap na. So, of course, yung care niya sa dalawa, sa people, at saka sa magiging result ng trabaho ng people. So, sabi uli niya dun sa kausap niya, sa young man, people who feels good about themselves produce good results. Tama naman. So, sabi niya nga, kailan ka ba nakakapagtrabaho ng maayos? Kapag maganda yung pakiramdam mo or kapag ka hindi? So, usually, pag tinitingnan natin, applicable naman to sa mga pang-araw-araw natin. 'Di ba? Mas maganda yung pakiramdam natin sa sarili natin, mas nakakapagtrabaho tayo ng maayos. Kasi hindi tayo bothered ng mga any problema sa paligid. So, kapag ka tayo affected kung ano yung problema, would it be personal or sa trabaho, so hindi nagkakaroon ng magandang resulta yung trabaho natin. Yung outcome, walang nagiging magandang outcome. So, yung next po natin, okay, ito yung sabi ng manager, so helping people to feel good about themselves is a key to getting more done. So, naniniwala siya na kapag tinulungan mo yung tao na makaramdam siya ng maganda sa sarili niya at sa trabaho niya, syempre, naniniwala siya na makakapagbigay din to ng magandang resulta. So, paano niya nga ba ito ginagawa? So, isa pa, sabi nga niya, remember, productivity is more than just the quantity of work done. It is also the quality. So, tama naman, hindi naman ibig sabihin na marami kang nagawa, productive ka na. Siyempre, kung wala namang quality yung ginawa mo, palpak naman, useless yung pagiging productive mo. Hindi natin matatawag na productive yun kasi marami kang sablay. So, sabi rito, quality is giving people the product or service they really want and need. So, sa mga customers natin, example, meron tayong tinatawag na value for money. So,
kapag let's say may binili sila or tayo sa isang establishment, gumastos tayo, syempre na-expect natin kung magkano yung binitawan natin na pera. So, yun din yung katapat na quality ng produkto na binili natin. So, yun yung ibig sabihin dyan. Also, sa productivity naman, sabi ng manager ni 1 Minute Manager, pareho yun yung quantity at saka yung quality. So, para ma-achieve mo yung quantity at quality sa trabaho, kailangan sa pamamagitan to ng mga taong nasa paligid mo or sa mga taong nagtatrabaho para sa organization. So, ito, sabi uli ng young man, you have already said that you are not participative manager. So, ano ang tawag mo sa sarili mo? Paano mo i-describe ang sarili mo? Sabi niya. So, sabi ni manager, that's easy. I'm a 1 minute manager. Sabi niya, because it takes very little time for me to get very big results from people. So, imagine that for a very little time, malaki ang nagiging resulta sa pamamagitan ng taong nagtatrabaho para sa kanya. So, sabi niya doon sa kausap niya, hindi ka naniniwala sa akin, no? So, sabi ng young man, I must admit, so, it's hard for me even to imagine. Oo nga naman, paano mo gagawin yun na for a very short period of time na kinukonsumo mo, nagkakaroon ito ng malaking resulta agad. Paano nga naman niya yung nagagawa? Sabi ni 1 Minute Manager, listen, you'd better talk to my people if you really want to know what kind of manager I am. So, binigyan niya ng listahan ng 6 na tao na pwede niyang kausapin si young man through sa secretary ng 1 Minute Manager para mapatunayan lang. Nung binigay ng secretary sa kanya yung 6 na tao, listahan ng 6 na tao, ang sabi ni young man, which one should I talk to? So, sino daw yung dapat niyang kausapin? Sabi ni 1 Minute Manager, decision mo yan. Pick any name. Talk to any one of them. Or, lahat sila. So, yun yung sagot sa kanya. So, nagtanong uli siya. Sabi niya, who should I start with? Sino ang una kong kakausapin? Sabi niya, naguguluhan siya. Sabi ni 1 Minute Manager, sinabi ko na sa'yo, hindi ako gumagawa ng desisyon para sa ibang tao. Make that decision yourself. Tinanong mo ko, hindi lang isang beses but twice para sa isang simple decision. Tama nga naman. Binigyan ka na ng listahan, ayan yung mga pwede mong kausapin para ma-prove mo kung 1 Minute Manager nga yung nakausap mo. Tapos, i-decide niya na lang kung sino yung kakausapin niya, itatanong pa niya at hindi niya lang isang beses tinanong. 2 beses pa for a simple decision na pwede naman sa level niya pa lang, kaya niya ng desisyonan. So, mostly nangyayari ito sa pang-araw-araw natin na buhay, sa trabaho, pwedeng sa akin or sa iba pang mga tao. So, nangyayari ito na minsan may mga simple decisions na lang, hindi pa natin ma-decide ng maayos or ng tama. Kailangan pa natin tingnan. So, ang tinuturo dito, kung sa isang simpleng desisyon na desisyonan mo ng tama, yung oras na sisave mo, so yung effort, so yun yung tinutukoy dito. That's why, isa yun sa character ni 1 Minute Manager. So, sabi niya, do not ask me to repeat myself. Huwag tayong paulit-ulit. Kapag sinabi na ng isang beses, napakinggan mo ng maayos, gagawin mo na lang or susundin mo na lang dapat. So, yun na nga. So, yun lang yung first part. Medyo, yung part na yun, di ko na-mention yung iba pang mga part, pero medyo na-offend by portion na na-offend si young man. Kasi parang, tama nga naman, 2 beses siya nagtanong para sa simpleng desisyon.
eh kaya niya naman desisyonan. So, medyo nakulitan sa kanya si 1-minute manager. So, sa mga susunod natin na video, ito nga yung next natin, the 1-minute goals. So, matututunan natin kung ano yung sinasabi ni 1-minute manager. So, sana abangan ninyo yung mga susunod pa. Thank you! So, yun nga, yun na ang ganda ng mga natutunan natin, no? So, sa next video ko, abangan natin yung the first secret. Ano ba yon? Yung 1-minute goals. So, matututunan natin doon ano ba yung unang sikreto nung 1-minute manager na yon. Paano niya napapatakbo ng maayos yung organization na kung saan siya nakakasama or saan siya nagtatrabaho. So, abangan natin yan sa next video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please don't forget to subscribe, to like, to share of course, and hit nyo na rin yung notification button para lagi kayong updated sa mga susunod kong video. Pero bago tayo mag-end sa araw na ito, gusto ko munang i-shout out. Siyempre yung pamangkin ko si Rachel. So, si Janine, ayan, kapatid niya, and si Russell. Also, shout out din sa mga office mates ko. Kay Grace, kay Wally, kay Ma'am Tetel, kay Gabi. And also, syempre, kay Leia, and sa anak niya, si Max, at si Yuna. Tama po, narinig nyo, Yuna, Y-U-N-A, and of course, sa kapatid niya, si Beth. So, shout out po sa inyong lahat. So, keep on watching. Thank you. Hanggang sa susunod. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof. Kuya Prof.